So, ito pala yung system na ginawa ko lately guys. Ito yung Human Resource Employee Information System. So, yung system na to is responsible siya sa pag-handle ng leave ng mga employee. And yung user ng system na to is merong admin and employee. So, click natin dun sa admin. So, bali may login lang dito and need natin na mag-type ng admin credential. So, ito yung dashboard ni admin. So, bali sa baba, merong mga chart dito. Yung employee growth over time, yung employees department, yung lead months report, and then yung mga bagong add na employee. Then, sa taas, merong total employees, yung mga bagong na-hire for this month, and yung mga leave, yung mga nag-leave ngayong araw. And then, sa employee, dito makikita yung employee data, yung name ng employee, location niya, department, and kung active ba yung employee na yun or inactive na. So, sa taas, pwede tayo makapag-add ng employee. For example, ito, mag-add tayo ng employee, yung mga need niya, i-fill up personal information dito, professional information, and then yung mga documents niya, katulad ng resume, service record, TOR, government ID, TS, and yung appointment paper. So, bali pwede din tayo dito na mag-search guys and mag-filter ng data. So, for example, natin itong filter. So, click natin itong human resource. Ito yung lalabas sa mga HR department lang. And for example, add tayo dito ng agriculture, engineering, and human resource. Yung mga labas. And then, dito naman guys, for example, meron tayong gusto edit. So, makapag-edit ito. So, for example, ito si James Mann. Change natin ito. Testing. Update natin. So, okay na. And then, kapag gusto naman natin na i-view, then dito, mag-view natin yung employee. And, kung gusto natin na mag-print ng by data nila, pwede tayo mag-print. Yan. And kapag gusto natin i-delete yung employee, pwede din tayo mag-delete. So, basically, employee details lang itong part ng employee. So, dito sa departments, nakikita natin yung employee per department. So, bali naka-card siya. Check lang natin yung view. Ito, engineering office, yung lalabas. And then next is, punta tayo sa leave form. So, for example, meron tayong employee na i-leave. Pwede tayo mag-set dito ng employee. Set natin si Justin, yung kanina. Yung sick. Yung start date, for example, 25 to 23. Okay, 25 na lang. Or start tayo ng 23 and then 25. Yeah. So 23 to 25 and then yung resume niya is 26. So yung reason niya for leave is yes. Submit natin. Punta tayo sa leave report. Dito na makikita yung
mga employee natin na nag-leave. Sa taas, meron din chart, leave type reports, leave month reports, reason reports, and yung leave status. For example, itong si Justin Ban, yung net natin bago lang is gusto natin na approve. So, ma-approve lang siya. So, ito lang yung sa admin side na function. Log out natin. And login tayo sa employee. So, bali sa employee, meron tayong authentication for OTP. So, need natin na mag-enter dito ng OTP na isi-send niya through email ng employee. So, ito yung dashboard ni employee. So, details niya, profile snapshot, and yung leave form and PDS. So, pwede natin download tong PDS form. Yung lalabas. Then, pwede natin download itong leave form niya. Kasi, based sa kanyang leave history kanina is, ito yung pinaka-recent. So, bali yung mag-download dito yung details ng leave niya. So, ito yung lalabas, yung sinet natin kanina. Then, sa profile, dito makikita yung mga personal details niya, yung employee details, yung documents, lalabas. Then, leave history, yung kanina, then yung personal data sheet na pwede natin i-print or download. So, ito lang yung function ni employee. Pwede tayo mag-change password. Okay. Log out. So, ito lang yung functions ng human resource employee information system.